Mikas Kabanata 5 at 6. Mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinukubkob na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel. Ang paghahari ng tagapagpalaya, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang banihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. At sa kanya magmumula ang kapayapaan, ang pagliligtas at ang pagpaparusa. Kapag dumating ang mga taga-Assyria upang sakupin ang ating lupain, magsusugo tayo ng sapat na bilang ng pinakamalalakas na pinunong lalaban sa kanila. Sa pamamagitan ng mga sandata ay tatalunan nila ang Assyria na lupain ni Nimrod at ipagtatanggol nila tayo kapag sumalakay ang mga taga-Assyria. Ang mga nakaligtas na Israelita ay maninirahan sa maraming mga bansa. Matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh at para silang ulan na dumidilig sa damuhan. Sa Diyos sila aasa at hindi sa tao. At ang mga Israelitang naiwan sa mga bansa ay magiging parang leon na maghahanap ng pagkain sa kagubatan. Lulusubin nila ang mga kawan ng tupa, at lalapain sila, walang sinumang makakapagligtas sa mga tupa. Sasakupan at papatayin ng Israel ang kanyang mga kaaway. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, aalisan ko kayo ng mga kabayo at sisirain ko ang inyong mga karwahe. Jijibain ko ang inyong mga lunsod at ibabagsak ang matitibay ninyong tanggulan. Wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Wawasakin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan at mga halijing itinuturing ninyong sagrado, at hindi na kayo sasamba sa ginawa ng inyong mga kamay. Dudurugin ko rin ang inyong mga Diyos-Diyos ang Asherah at iguguho ang inyong mga lunsod. Ibabagsak ko sa inyo ang aking puot, at isasagawa ang aking paghihiganti sa mga bansang hindi sumunod sa akin. Ang paratang sa Israel. Pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Tumayo kayo, O Yahweh, at ailahad ninyo ang inyong paratang. Hayaan ninyong marinig ng mga bundok at ng mga burol ang inyong sasabihin. Mga bundok, mga dinatitinag na pundasyon ng daigdig, pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel na kanyang bayan. Sinabi niya, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Paano ba ako naging pabigat sa inyo? Inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Isinugaw ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Bayan ko, gunitain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab, at ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor, at ang nangyari mula sa Saitim hanggang sa Gilgal. Alalahanin ninyo ang mga ito at malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang iligtas kayo. Ang hinihingi ni Yahweh, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng gayang 1 taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Mainam ang magkaroon ng takot kay Yahweh, ito ang kanyang panawagan sa lungsod, makinig kayo, bayang nagtitipon-tipon sa lungsod, sa mga bahay ng masasamang tao ay matatagpuan ang mga kayamanang nakuha nila sa masamang paraan, gumagamit sila ng madayang takalan na aking kinasusuklaman, mapapatawad ko ba ang mga taong gumagamit ng madayang timangan, mapang-api ang inyong mayayaman, at kayong lahat ay sinungaling, ang kanilang dilay mahusay sa panlilinlang, kaya't sinimulan ko na ang inyong pagbagsak at pagkawasak dahil sa inyong mga kasalanan, kayo'y kakain ngunit hindi mabubusog, sa halip, gutom pa rin ang inyong madarama, mag-iimpok kayo ngunit wala ring mangyayari, at ang inyong inipon ay masisira sa digmaan, kayo'y maghahasik subalit hindi mag-aani, magpipisa kayo ng olibo ngunit hindi makikinabang sa langis nito.
Magpipisa kayo ng ubas ngunit hindi makakatikim ng alak na katas nito. Mangyayari ito dahil sumunod kayo sa masasamang gawain ni Haring Omri at ng kanyang anak na si Haring Ahab, ipinagpatuloy ninyo ang kanilang mga patakaran kaya't wawasakin ko kayo at hahamakin kayo ng lahat. Kukutsain kayo ng lahat ng bansa.